Namasukan si Zalene bilang tutor sa anak ng isang masungit, cold pero mabait na bilyonaryo at CEO na si Elion Hawthorne. Ang dahilan ay may mas oras pa ang lalaki sa kumpanya nito kaysa sariling anak. Sa pagiging tutor niya kay Nila ay ninais niyang muling paglapitin ang mag-ama at ginawa ang lahat ng makakaya para turuan si Elion paamuhin ang anak na nangungulila. Sa paraang ito ay may pag-asa pa bang maayos ang relasyon ni Elion sa anak nitong si Nila o tuluyan ng masisira? At siya, may pag-asa rin ba siyang mahalin ni Elion gayong parang wala itong oras sa pag-ibig? You may come in now. Malamig na tawag ng isang boses ng lalaki kay Zalene Guzman mula sa loob ng isang silid. Kahit na kinakabahan si Zalene sa mga sandaling yun, tinapangan niya ang loob para lumapit sa pinto at pumasok. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Naisip niya na baka dahil lang sa interview o baka dahil sa lalaking makakaharap niya. You may have a seat, Miss Guzman. Muling anyaya ng lalaki na may mabagsik na tingin sa kanya. Titig pa lang ni Elion Hawthorne ay napaka-intimidating na. Para bang kahit kaluluwa ng dalaga ay hinahalukay na agad nito. Pinasadahan niya ng tingin si Elion. Nakasuot ito ng isang blue suit, may hawak na mamahaling tablet habang nakatitig sa kanya ng matalas. Good morning, sir. Here is my resume and other documents that you needed for the interview. Nanginginig ang kamay niyang nilagay ang printouts sa ibabaw ng mesa ng lalaki. Tumingin naman ito roon. Miss Guzman. Malamig na namang tawag nito sa kanya. Kinuha nito ang kanyang resume at agad na binuklat. You're a teacher. A licensed one. Why all of a sudden? You're applying to be my daughter's tutor. It's because I need a new job, sir. Nagsara na kasi ang private school na pinagtatrabahuan ko. That is why I'm applying as your daughter's personal tutor. Paano mo nalaman na naghahanap ako ng tutor para sa anak ko? Dahil sa kaibigan kong si Helen, sir. She's the one who called me about your hiring. Hindi alam ni Zalene kung saan niya nakukuha ang lakas ng loob ng mga sandaling iyon. Gayong ang lakas na ng tibok ng puso niya dahil sa kaba. Oh, okay. I knew her. She's one of the employees in my company. Anyway, why should I hire you, Miss Guzman? It's because I believe that I have the experience and the patience needed to teach your daughter, Mr. Hawthorne. That is why you should hire me. Sandali siyang tinapunan ng tingin ni Elion. Parang tinitimbang nito ang naging sagot niya. Sumandal ito sa upuan at pinaikot-ikot sa daliri ang mamahaling sign pen. Then tell me, Miss Guzman, how can you handle my daughter that doesn't want me? Natigilan si Zalene. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula kay Elion. Sa hinuha niya, iyon ang rason kung bakit may problema ang anak nito sa pag-aaral, kaya kailangan ng tutor. Nalaman lang niya kay Helen na may problema si Elion sa anak na si Nila. Gagawin ko ang… Ganoon ang anak ko, Miss Guzman. Hindi niya ako gusto. Ayaw niya akong makausap, ayaw niyang makinig sa akin. Ayaw niyang nasa paligid ako. Sa tingin mo, makakaya mo kaya siyang turuan? May kung anong pumiga sa puso ni Zalene nang marinig ang sinabi ni Elion. Ramdam niya na sa likod ng aura nitong mabangis at matigas, nakatago ang isang mapagmahal na ama at desperado na makuha ang pagmamahal ng isang anak. At hindi alam ni Zalene kung bakit sinisigaw ng kanyang puso na gusto niya itong tulungan. Gusto niyang mapalapit si Elion at ang anak nito sa abot ng makakaya niya. Kung ganon, Mr. Hawthorne, ako nang bahala sa anak mo. Gagawin ko ang lahat para tumaas sa mga grado niya at maunawaan niya ang mga lessons na hindi niya pinagtutuunan ng pansin sa paaralan niya. Good to hear that, Miss Guzman. Ipagkakatiwala ko ang anak ko sa'yo. Naisa nang sabihin ni Zalene na tutulungan niya rin itong mapalapit sa anak, pero hindi na niya tinuloy. Baka mamaya, sabihin niya iyon ay magalit pa. Lalo na't hindi naman siya parte ng pamilya ng lalaki. Aside from being a tutor, what can you do? What do you mean, sir? You're beautiful. You're someone that make men in love with. Can you still be professional when I'm around? Ngumisi si Elion at naglalaro ang mata nitong nakatitig sa kanya.
Oh, that. I'm not like what you think, sir. Nandito ako para magtrabaho at panatilihin ang pagiging guro ko. Kailangan ko na mapagkakakitaan habang hinihintay ang susunod na kapalarang naghihintay sa akin. Don't worry, I'm a teacher. I'm professional. Pagkalipas ng ilang segundo, tahimik lang na nakatingin sa kanya si Elyon at para bang sinusuri kung isa siyang malaking pagkakamali o ang sagot sa problema nito. Maya-maya ay tumayo si Elyon at inayos ang suit na suot. Interesting. Fearless. Very well, Miss Guzman. Let's see if you're as good as you claim. Teka sir, what do you mean? Ngumisi na naman si Elyon. You're hired, Miss Guzman. You can start by tomorrow. You can stay in my house for a while. Makakauwi ka naman kung tapos na ang kontrata mo sa akin. Napakurap si Zelene. Hindi siya makapaniwala na tinanggap siya agad-agad ni Elyon. Lalo pat kilala ang lalaki na istrikto at mabusisi sa mga empleyado nito. You heard me right. Starting by tomorrow, you will be my daughter's tutor. But let me warn you, Miss Guzman. Lumapit si Elyon ng bahagya sa kanya at bumulong sa kanyang tenga na siyang nagpabilis ng tibok ng puso ng dalaga. If you fail, you're out. I don't need someone who only thinks she can handle my daughter. I need someone who actually can. Ayoko ng puro salita, Miss Guzman. Prove to me that you're the perfect tutor that I wanted and as what you said. Napalunok si Zelene. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at maging tenga. Ang init ng hininga ni Elyon, ginigising ang kaluluwa niya. Napakuyom ang kamay ni Zelene. Yes, of course, sir. I will. Good. Pirmahan mo na ang kontrata na ito and we'll be good. Pinirmahan nga ni Zelene ang kontrata pagkatapos niyang basahin yon. Pagkatapos niyang ibalik iyon sa lalaki, ay tinawag nito ang sekretarya. Iyon na ang simula ng pagpasok ni Zelene sa buhay ng isang bilyonaryo at CEO na si Elyon Hawthorne. Sana nga ay makayanan niya ang pagiging tutor ng anak nito. Bessie, sure ka na ba na makakaya mo yung pagiging tutor ng anak ni Sir Elyon? Tanong ng best friend ni Zelene na si Helen. Habang sabay silang naglalakad papunta sa napakalaking Hawthorne Estate, ang property ni Elyon Hawthorne. Of course, bakit naman hindi? Hindi naman si Elyon na makakasalamuha ko, kundi ang anak niya. Sagot niya, kahit medyo nanginginig ang tuhod ng mga sandaling iyon. Oo nga naman, ikaw pa ba? I know you can do it, Bessie. Tinaas ni Helen ang kamay nito at kunwaring nagbibilang. Kailangan mo lang paghandaan ng lahat. Una, isang bilyonaryo at mukhang layon sa isang pelikula si Sir Elyon. Ang anak niyang si Nila ay mukhang kontrabida ring bata tulad ni Clara na hindi kinakausap ang tatay niya. Pangatlo, kung epic fail ka sa pagiging tutor mo, malamang katapusan na ng career mo. Salamat ha. Ang galing mo naman mag-encourage. Nakatulong talaga. Natawa naman si Helen sa kanya at inakbayan siya. Para naman ma-boost ang confidence mo, Bessie. Nang sa ganon mapaghandaan mo ang lahat, papasok ka sa teritoryo ng mga leon. Kailangan lang na paghandaan mo. Pagdating pa lang nila sa entrance ni Helen ay sinalubong na sila ng butler. Miss Guzman, Mr. Hawthorne is expecting you today. Please follow me inside. Tumango naman siya at sumunod sa butler. Nilingon pa niya si Helen at hinila ito. In fairness, kahit butler Englishero, Bessie. Tumahimik ka nga. Baka mamaya marinig tayo at matanggal pa ako sa trabaho nito. Don't worry, Bessie. Hindi naman ganun si Sir Elyon, no? Kahit masungit yon, may isang salita. Hindi na lamang pinansin ni Zelene ang sinabi ni Helen at nagpatuloy na sa paglalakad. Pinapasok sila sa loob ng mansyon ng butler at tinuro ang isang playroom kung saan naroon ang batang si Nila. Pagdating sa loob ay agad na nakita ni Zelene ang isang napaka-cute na batang nakasuot ng bunny headband. Nakadress ito ng plain pink at sapatos. Lumingon ito sa kanila at agad na nagsalubong ang kilay. Miss Nila, please meet your new tutor. Tawag ng butler sa bata. Sumalubong ang dalawang kilay ng batang si Nila at umasim ang mukha nito sa pagkakita sa kanilang dalawa ni Helen. Ayoko ng bagong tutor! Hindi ko siya kailangan! I'm a genius! Biglang lumipad ang stuffed toy na hawak nito sa mukha ni Zelene. Tinamaan siya sa kanyang pisngi. Hindi niya yon nailagan dahil sa kabiglaan.
Sa halip na magalit siya sa ginawa ng bata, ay ngumiti siya. Well, hello to you too, young lady. Yes, you're a genius. Pero nandito ako para tulungan ka pang mas maging matalino. Humalokip-kip si Nila at masama ang tingin na pinukol sa kanya. Naramdaman niya ang pagsiko sa kanya ni Helen. Di kita gusto. Mataray na sabi nito. Ouch! Ang sakit naman nun, Miss Nila. Pero hindi ba't masama ang mag-judge? Hindi mo pa ako nakikilala eh. Malay mo magustuhan mo rin ako pag magkasama na tayo ng matagal. Why don't you give me a chance to prove myself? Basta, ayoko sa'yo. You just want my daddy. Lahat sila umalis din naman pagkatapos ng ilang araw. I'm sure hindi ka rin tatagal. I just want my daddy. I don't need you. Napansin ni Zelene ang lungkot sa mata ni Nila. Alam niya na gusto lamang nito na pansinin at paglaanan ng oras ni Elion. Pero abala ang lalaki sa kumpanya nito at iyon ang problema. Takot din ang bata na maibaling ang atensyon ni Elion sa iba at tuluyan itong hindi pansinin. Ngumiti si Zelene at lumuhod para matapat si Nila. Well, I'm sorry dear. Hindi ako agad aalis. Kailangan ko ng trabaho. So please, can you cooperate? Don't worry, tutulungan kita pagdating sa daddy mo. Let's see. I'll make you leave too. Naramdaman muli ni Zelene ang pagkalabit ni Helen sa kanya. Nilingon niya ito at ngumuso ito sa pinto. Agad na napatayo si Zelene nang makita kung sino ang naroroon. Nakasandal si Elion sa pinto. Pinapanood ang palitan ng usapan nilang dalawa ni Nila. Amused itong nakatingin sa kanila at hindi alam ni Zelene kung kakabahan siya o mapapanatag. Finally, you've met my daughter, Zelene. Lumakad patungo si Elion sa kanilang dalawa ni Nila. Napansin agad ni Zelene ang pag-iwas ni Nila sa ama nito. Tahimik na bumalik ang bata sa paglalaro at hindi man lang nito binati ang ama. Napabuntong hininga si Zelene. Nakikita niya na mahal ni Nila ang ama nito pero hindi nito pinapakita. Sa halip, nagtatampo ito para pansinin ni Elion. Pero ang problema, hindi man lamang napapansin ni Elion ang pagtatampo at ang gusto ni Nila. Alam din ni Zelene na mahal ni Elion ang anak, ngunit hindi nito iyon pinaparamdam at pinapakita sa bata. Dala mo na ba ang mga gamit mo? You can stay here. Pagtawag muli ni Elion sa kanyang pansin. Agad na lumapit si Zelene sa kaibigan na si Helen. Mamaya ako na lang kukunin sir. Hindi ko agad dinala kasi kasama ko ang kaibigan kong si Helen. Babalik na lang ako rito mamaya dala ang gamit ko. Make sure you will, Miss Guzman. I want you to stay here so that you can focus on my daughter. Don't worry about the salary. I can double pay. Okay sir, I will. Good to hear that. Nathan, will you show her the room? And your friend, you can be with her, but make sure to do your job today. Bago pa makapagsalita si Zelene ay lumabas na ng playroom si Elion. Nagkatinginan sina Helen at Zelene at kapwa nagkibit-balikat. Parang Leon talaga, Bessie. Sana kayanin mo. Good luck. Bulong sa kanya ni Helen na agad naman niyang sinuway bago sumunod sa butler na si Nathan. It's okay. Basta sa pera, kakayanin ko. Kailangan ko magsumikap para makapag-ipon at maging successful. Nauunawaan kita, Bessie. Lalo na't mag-isa ka na lang sa buhay. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako Okay? Salamat, Bessie. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapasok sa pagiging tutor ng anak ni Sir Elion. Ano ka ba? Wala yun, Bessie. Basta tayo-tayo lang ang nagtutulungan. Kinabukasan nga ay opisyal nang nagsimula si Zelene bilang tutor ni Nila. Unang araw pa lang niya ng umagang yon ay sinusubukan na ni Nila ang pasensya niya. Nagmamatigas ito sa kanya habang nagsasalita siya at tinuturuan ito sa mathematics. Ayoko mag-aral. Ayoko ng lesson na to. Ayoko sa'yo. Sabi ni Nila, nakahalukip-kip habang nakaupo sa upuan at kaharap ang study table. Hindi pwede, Nila. Kailangan mong matutunan ng lesson na to para makahabol ka. Mababa ang grado mo sa mathematics, kaya kailangan na pataasin natin yon. Gusto mo bang makagraduate? Ayoko. No. Ikaw ba? Bakit gusto mo kong turuan? Why did Dad hire you? Napatigil si Zelene. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ni Nila. Well dear, ngumiti siya ng bahagya. I'll do this because it is my job. Gusto ko rin na matuto ka.
Oo, minsan nakakapagod ang magturo. Pero kailangan dahil iyon ang gusto ko. Gusto ko na may matutong mga bata dahil sa tulong ko. Kung pagod ka na, why are you still teaching? Can you rest? Kasi Nila, kapag mahal mo ang trabaho mo, kahit anong pagod pa ang maramdaman mo, gagawin at gagawin mo pa rin yun. May bagay na hindi mo lang ginagawa dahil gusto mo. Ginagawa mo rin sila dahil mahalaga para sa'yo. At iyon ang tungkulin ko bilang isang guro. Napatitig sa kanya si Nila. Tila nag-iisip sa sinabi niya. Di kita maintindihan. It's okay, Nila. Bata ka pa naman. Paglaki mo, mauunawaan mo rin ang lahat. And well, I have a proposal for you. Masayang pahayag ni Zelene. Puro naman pagtataka ang bata. What is it? Let's make a deal, Nila. Kumuha ng papel si Zelene at may sinulat siya roon na Operation Make My Daddy Proud. Tingnan mo to, Nila. Ano tingin mo? What's that? Well, mission natin to. Every time na mag-aaral ka ng maayos, ay magkakaroon ka ng points mula sa akin. At kapag naabot mo ang required points na yon, may surprise ka mula sa daddy mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Nila nang marinig ang sinabi niya. Kitang-kita sa mukha at mga mata nito ang saya. Really? From Daddy? Tumango si Zelene. Yes, dear. Kinausap ko siya at pumayag ang daddy mo. See? Gusto ng daddy mo na mag-aral ka ng mabuti at maging mabait sa school. Mahal ka ng daddy mo, ngunit hindi niya lang pinapakita sa'yo. Pero syempre, dapat ay mag-effort ka rin para maging mas masaya pa siya. Saglit na sumimangot si Nila pero alam ni Zelene na nagtataray lamang ito sa kanya para hindi niya makita na gusto nito ang sinabi niya. Fine. But if you fail, you will resign. Deal. Yun lang pala eh. Ngayon ay magsimula tayo sa pagtawag mo sa akin ng Teacher Zal. Okay, fine. Teacher Zal. Good girl. Now, we have to start, okay? Para pagkatapos natin ay papasok ka na sa school. Tinakpan ni Zelene ang bibig para hindi siya matawa. Natutuwa siya kay Nila dahil sa edad nito ay parang matanda na ito kung mag-isip at may pa-ultimatum pa sa kanya. Pagkatapos ng pagtuturo ni Zelene kay Nila ay sumama siya sa bata patungo sa eskwelahan. Noong maihatid na nila Nathan si Nila ay sinabi niya sa butler na ihatid siya sa kumpanya ni Elion. Kinakailangan niyang kausapin ang lalaki tungkol sa misyon nilang dalawa ni Nila. Kinagabihan, habang abala si Elion sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang opisina sa loob ng mansyon, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nila. Daddy? Nahihiyang tawag sa kanya ng bata. Tumigil sa pagbabasa si Elion at halos atakihin siya sa puso nang makita ang anak. Yon ang unang beses na lumapit at tinawag siyang daddy ni Nila. Lumukso ang puso niya sa sobrang tuwa ng mga sandaling yun. Yes, sweetheart. Medyo nag-aalangan si Nila pero pinili pa rin itong lumapit sa kanyang lamesa. Daddy, pwede bang bilhan mo ko ng... Nagkatinginan ang mag-ama. Naghihintay si Elion sa pagpapatuloy ni Nila nang sasabihin nito pero mukhang nagdadalawang isip ang bata. Bilhan ng ano, sweetheart? A huge Barbie doll. You want a Barbie doll? Yes, Daddy, and roller skates. A pink one. May deal kasi kami ni Teacher Zal, pero di ko makukuha yun agad. Kailangan ko pa raw mag-aral ng mabuti at magkaroon ng malaking points. Napangiti si Elion sa narinig. Naalala niya ang pagkausap ni Zelene sa kanya kanina. What a clever woman. That Teacher Zelina. Yes, she is, Dad. So, can you buy me a Barbie doll and roller skates? Of course. Kung makukuha mo ang required points, then you will have it, sweetheart. Promise? Nagulat si Elion nang makita si Nila na iniabot ang maliit na pinky finger nito sa kanya. Oh, my daughter. You want a pinky swear? Yes, Daddy. It's a promise. Bawal kang hindi tumupad. Tumawa ng bahagya si Elion. Dahan-dahan niyang inilapat ang hinliliit sa maliit na daliri ng anak. Okay, I'll promise. Yay! Thank you, Daddy!
Pagkatapos iyong sabihin ni Nila ay mabilis na itong tumakbo palabas ng kanyang opisina. Mukhang nahiya na rin sa ginawa nito sa kanya. Napahilamos sa kanyang mukha si Elyon at hindi mapigilan ang mapangiti. That was the first time Nila talked to me. What did Zelin tell her? And she started talking to me. Is it about their mission and deal? Zelin, you're really something. Umiling si Elyon at ngumiting umupo sa kanyang swivel chair. Hindi lang yata pagiging tutor ni Nila ang ginawa ni Zelin, kundi gumawa rin ito ng paraan para mapalapit sila ng kanyang anak. Kung ganoon, kailangan niya ring tulungan ang babae. Kailangan niyang bumawi kay Nila. Isang araw matapos ang study session nila Nila at Zelin ay pumasok uli ang bata sa eskwelahan. Tuwang-tuwa si Zelin habang tinitingnan ang mga homework ni Nila at mga test papers nito na matataas ang mga scores. Proud na proud siya dahil kahit papano ay nakakatulong na siya kay Nila. Hindi niya napansin ang pagdating ni Elyon. Napansin na lamang ni Zelin ang lalaki nang huminto ito sa harap niya. How's my daughter? Dumating ka na pala, sir. And about kay Nila, she is doing good. Nakakasagot na siya sa mga worksheets na binibigay ko sa kanya. Nakikinig din siya sa akin. And look, sir, matataas na rin ang mga scores niya sa mga homeworks at activities sa school niya. That's good to hear. Thanks for not failing, Miss Guzman. I must say that you can really handle my daughter. I don't know what you did, but for the first time in years, lumapit sa akin si Nila ng kusa. Hindi ko yun inaasahan. Like what I have said to you, sir, I have my own ways. Clever woman. But don't be too proud yet, Miss Guzman. You're just starting. Marami pang dapat kang pagdaanan. Bakit, sir? Kung hindi niyo mamasamain na, ano bang problema ni Nila sa'yo? Bakit mailap siya at nasabi mong hindi maganda ang relasyon ninyong mag-ama? Tinitigan siya ni Elyon. Parang tinitimbang nito kung sasabihin ba nito ang totoo sa kanya o hindi. Well, maybe because she's not with me when she grew up. Nasa poder kasi siya ng nanay niya noon. Nalipat lang ang kustudiya sa akin na ako ang may karapatan na mag-alaga kay Nila dahil walang kakayahan ng nanay ni Nila na buhayin siya. Isa pa, pinagtangkaan ng ina ni Nila na ibenta siya sa mga sindikato. Things messed up after that. I want to protect my daughter from that woman. Kaya kinuha ko si Nila mula sa kanya. 3 taon pa lang sa akin si Nila. Kaya siguro, hindi pa niya matanggap na ako ang kasama niya at hindi ang kanyang ina. Hindi mo ba inayos ang relasyon mo sa ina ni Nila? We don't love each other, Miss Guzman. She just set me up. That's why I ended up having a daughter with her. Nung kumalas ako sa kanya, pinagtangkaan niyang ipalaglag ang bata. Sa takot ko ay pinanagutan ko siya, pero hindi ko siya pinakasalan. Naging maayos naman ang lahat, pero noong lumaki na si Nila, pinangkin niya ang bata at pinagkait sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nakakasama ni Nila. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya sa bata at bakit malayo ang loob sa akin ng anak ko. But the past is past, Miss Guzman. I have Nila now. I can give her what she deserves. Tumango si Zelin sa kwento ni Elyon. Maski siya ay hindi inaasahan na sasabihin ng lalaki ang nakaraan nito. Paano kung bumalik ang ina ni Nila, sir? Wala lang. Naisip ko lang itanong, sir. Tumawa ng bahagya si Elyon at napahima sa baba. Interesting. You're now asking about my private life. Well, I started it. Kaya sasagutin ko ang tanong mo. Hindi na mangyayari yon dahil nakakulong na siya. Nakulong siya sa pagbanta sa pagbenta kay Nila at pakikipagsabuatan sa mga sindikato. I don't know why she did that. Okay, sir. Klaro na sa akin ang lahat. Hindi na ako magtatanong. Hindi naman yun mahalaga. Ang dapat sa ngayon ay kung paano mo makukuha ng buo ang loob ni Nila. That's what I'm working with. May nagbunga ba? Excuse me? Napangisi si Zelin. Hindi na siya natatakot sa lalaki. Hindi katulad nung unang araw niya sa trabaho. Kasi sir, halata ka masyado. You're like controlling things. You don't trust people that easily. At feeling mo, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuting gawin. Ang cold mong kaharap. Pero deep inside, may mabuti ka namang puso at mahal na mahal mo ang anak mo. Sa tingin mo sa ginagawa mo, ay may nagbunga ba sa pakikitungo sa'yo ni Nila? Napataas ang kilay ni Elyon sa pahayag niya. Are you psychoanalyzing me, Miss Guzman? And are you saying that I'm wrong with what I'm doing with my daughter? No, sir. I'm just stating what I have observed. Isa pa, magaling ang instincts ko.
Saglit na sinulya pa ni Zelene si Elyon. Ang lakas ng appeal ng lalaki at mukhang delikado siya kung magtatagal pa ang titig niya rito. Are you criticizing me, Miss Guzman? No, sir. And I hope you don't expect me to worship you, Mr. Hawthorne. Nagsalubong ang tingin nilang dalawa ni Elyon. At hindi alam ni Zelene kung bakit hindi niya maalis-alis ang titig sa lalaki. Nakakahipnotismo ang mga mata nito at gusto na lamang niyang magpakalunod sa malalim na titig ng lalaki. Si Elyon naman ay hindi makapaniwala sa inasal ni Zelene. Hindi takot sa kanya ang babae. Sa halip ay sinasagot siya nito at nilalabanan. Napangisi siya at lalong nagkainteresado sa babae. Isang hapon, dumating si Nila na wala sa mood at umiiyak. Nagtataka si Zelene na napalingon kay Nathan, ang butler. Anong nangyari, Nathan? Bakit wala sa mood si Nila? Sasagot na sana si Nathan nang biglang dumating si Elyon na hindi maipinta ang mukha. Tinawag nito ng ilang beses ang anak pero hindi ito nililingon ni Nila. Sir, anong nangyari? Bakit bigla na lang kayong galit na galit? Tapos si Nila, bakit umiiyak? Takanyang tanong kay Elyon. I'll tell you later, Zelene. I have to talk to my daughter first. Wala nang nagawa pa si Zelene nang sundan na ni Elyon si Nila sa silid nito. Sa kaba, sinundan niya ang mag-ama. Pagdating sa silid ni Nila, naabutan ni Zelene si Elyon na pinapagalitan ang bata. I told you to behave in school, Nila. Ano na naman tong ginagawa mo, ha? Makipagkaibigan ka sa kanila. Hindi yung makikipag-away ka. Nakayuko lamang si Nila habang nanginginig ang buong katawan nito. Hindi matigil sa kakaiyak. Agad na pumasok ng silid si Zelene at dinaluhan ang bata. Binalingan niya si Elyon. Inis niya itong pinagalitan. Kausapin mo ng maayos si Nila, sir. Tanungin mo siya kung ano ang nangyari. Hindi yung pagalitan mo siya agad. Nanginginig ng bata sa takot, oh. I just want her to… Pakalmahin mo muna ang sarili mo, sir. At saka mo kausapin si Nila kapag handa ka ng pakinggan ng side niya. Mukhang nahimasmasa naman si Elyon sa sandaling yon, kaya tumango ito bago umalis ng silid ni Nila. Pagkasara ng pinto ay agad na binalingan ni Zelene ang bata. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari, Nila. Inaway mo ba ang mga kaklase mo? Hindi sumagot si Nila at patuloy lamang ito sa paghikbi. Hinawakan ni Zelene ang kamay ng bata at ikinulong sa palad niya. Nandito lang ako, Nila. Makikinig ako sa'yo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ng totoo, magagalit ng tuluyan sa'yo ang daddy mo. Gusto mo bang magalit siya ng ganun? Hindi. Kung ganun, sabihin mo sa akin ng totoo. Inaway mo ba sila? No, I didn't. They bullied me. Sabi nila, iniwan daw ako ni nanay. Wala daw akong nanay. Pagkatapos nun, tinulak nila ako. Gumanti lang ako sa ginawa nila sa akin. Pinaliktad lang nila ako na ako ang nagsimula sa pag-aaway sa kanila nang dumating ang teacher namin. Huwag ka mag-alala, okay? Malalaman ng mga guro sa school mo at ng daddy mo na wala kang kasalanan. How can you do that? Lahat sila galit sa akin. Akong bahala. Hindi ba teacher mo ko? Hindi kita pababayaan. Hindi ako papayag na ikaw ang lalabas na may kasalanan. Kailangan nilang malaman ng totoo. Paano si Daddy? Baka galit siya sa akin. Hindi yan. Kailangan lang niya malaman ng totoo. Nadala lang siya sa emosyon kaya kanya napagalitan. Ayaw lang niya na may masamang mangyari sa'yo at gumawa ka ng masamang bagay. Mahal na mahal ka niya kaya ayaw kanyang mapasama. Ikaw ba? Mahal mo rin ba ang Daddy Elyon mo? Mahal na mahal ko po siya, Teacher Zell. Yun naman pala eh. Kaya iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Huwag mong ilayo ang loob mo sa kanya, okay? Hayaan mo, pagkatapos kong makausap ang teachers mo sa school, yayayain natin ang daddy mo na lumabas. Ayos ba yon? Opo, Teacher Zell. Ayos na ayos po. Pagkatapos kausapin ni Zelene si Nila, ay kumalma na rin ang bata. Lumabas siya ng silid ni Nila at kinausap naman si Elyon. Pasensya na sa panghihimasok ko, sir. Pero hindi tamang ginawa mong yon kay Nila. Bilang ama niya, ikaw dapat ang unang umintindi sa kanya. Yeah, I know. Nabigla lang din ako kanina. Mali ang ginawa ko. Hindi si Nila ang nagsimula ng gulo. Ayon sa kanya,
Inaaway raw siya ng mga kaklase niya na wala siyang nanay. Kaya bukas ay tutungo ako sa eskwelahan at kakausapin ko ang mga guro niya. Aapela ako sa nangyari. Kailangan na malaman ng lahat ang totoong nangyari. Sasamahan kita. Nila is my daughter. It's my responsibility to protect her. Ngumiti si Zelene at tumango. That's good, sir. Pagkatapos niyan, bumawi ka kay Nila. Maglaan ka ng oras sa kanya. Kaysa buong araw sa kumpanya ka lang at kaharap ang mga dokumento at laptop mo. Bonding at time ang kailangan niya mula sa'yo. Naghahanap siya ng pagmamahal ng isang ama. Nawala na siya ng ina, kaya dapat ang pagkukulang na yon ay mapunan mo. Kaya siguro malayo ang loob niya sa'yo, pero nagpapapansin din para mapansin mo. Hindi nakaimik si Elyon pagkatapos iyong sabihin ni Zelene. Namangha siya sa sinabi ng babae. Nanatili lamang siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan nang iwan na siya nito sa living room. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napailing. Tumungo nga sina Zelene at Elyon sa paaralan ni Nila kasama ang bata. Umapila sila sa school na walang kasalanan si Nila. Dahil sa CCTV at sa testigo ng mga kaklase ni Nila ay napatunayan na binubuli nga si Nila ng ilang mga kaklase nito. At biktima lamang ang bata ng pambubuli. Pinagtanggol lamang ni Nila ang sarili. Dahil doon ay humingi ng tawad si Elyon kay Nila na agad namang tinanggap ng bata. Dumaan ang mga araw, bumawi nga si Elyon kay Nila ng oras nito at pinaramdam sa bata ang pagmamahal. Kasabay rin nito ang pagkalito din ni Zelene sa tuwing magkasama sila ni Elyon. Hindi niya alam kung atraksyon lamang ba ang nararamdaman niya kay Elyon o mas malalim pa roon at iyon ang kinatatakutan niya. Isang gabi pagkatapos ng movie night ng mag-ama ay nagpaiwan si Zelene sa sala para ligpitin ang mga kalat. Dinala naman ni Elyon si Nila sa silid nito dahil mahimbing nang natutulog ang bata. Pagbalik ni Elyon, lumapit ito sa kanya. Hawak ang mga baso at bowls ng popcorn. Let me help you, Zelene. Nako, ako na sir. Wala si Nathan ngayon kaya ako nang nagligpit. Just let me help you with this. Wow, this is a record-breaking. Ang isang bilyonaryo na CEO ay nagliligpit ng kalat. Hindi naman ako ganun ka-useless, Miss Guzman. I may be a billionaire and have everything, but I can do simple things. I'm just ordinary. Well, I can't disagree with that. Tumawa ng bahagya si Elyon at tila natutuwa sa kanya. Anyway, thank you. Dahil sa iyo, mas napalapit sa akin si Nila. Masasabi ko na maayos na ang relasyon ko sa anak ko ngayon kaysa noon. Wala yun, sir. Basta, mahalin mo lang siya at laanan ng oras. Yun naman ang gusto ng bata eh. Hindi ang material na bagay o pera. Gusto nila ang pagmamahal ng isang magulang at iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Na mahalaga sila. Yes, you're right. I realize it now. How about you, Zelene? What do you mean, sir? Your family. Wala bang naghahanap sa'yo? Nandito ka sa mansyon ko nakatira. I didn't hear anything na may naghanap sa'yo o pumunta rito. Napangiti ng mapait si Zelene at bumuntong hininga. Nag-iisa lang ako, sir. Wala nang mga magulang ko. Maaga silang namaalam dahil sa aksidente. Wala akong kapatid dahil nag-iisa lang nila akong anak. Ang mga kamag-anak ko naman, hindi ko alam kung nasan sila naroroon. I'm sorry to hear that. It's okay, sir. I have God, Helen, you, and Nila right now. Kaya masaya naman ako kahit papano. Natigilan si Zelene nang mapagtanto ang sinabi niya. Nang tingnan niya si Elyon ay matama nitong nakatitig sa kanya habang unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi. You said you have me and Nila? Ha? Ay, ang unan. Madumi. Ayusin ko lang, sir. Nang damputin ni Nila ang unan sa sofa, ay kasabay rin niya si Elyon sa pagdampot. Kaya naman hindi sinasadyang maglapit ang mukha nila sa isa't isa. Nagkakatitigan silang dalawa. Hindi nakagalaw si Zelene at ganoon din si Elyon. Ramdam nila ang mainit na hininga ng isa't isa hanggang sa nagkatinginan sila sa kanilang mga labi. May kung anong init sa pagitan nila na hinihila sila para mapalapit. Unti-unting lumapit si Elyon sa mukha niya. Pilit na kinakastigo ni Zelene ang sarili para lumayo mula sa lalaki, pero hindi niya magawa. Napapikit na lamang siya nang maramdaman na lumapat ang malalambot na mga labi ni Elyon sa mga labi niya.
Hinalikan siya nito na puno ng banayad, kasabikan, pagnanasa at kung anong emosyon na hindi niya mapangalanan. Nadala sa halik si Zelene, kaya't gumante siya ng halik sa lalaki at ang halik na yon ay nakakabaliw at nakakawala ng katinuan. Ngunit agad na napadilat si Zelene nang mahimasmasan siya. Mabilis niyang naitulak si Elyon. Tumikim naman si Elyon at napakamot sa batok nito habang nagpipigil ng ngiti. Good night, sir. Paalam ni Zelene at mabilis na lumabas ng sala. Ngiting-ngiti naman si Elyon habang inaayos ang unan sa sofa. Sayang at hindi nakita ni Zelene ang pamumula ng kanyang mukha. Kinikilig siya. Kinabukasan sa almusal, hindi magawang tumingin ng diretsyo ng dalawa sa isa't isa. Naalala nila ang halikan kagabi. Kada magtama ang tingin, yumuyuko si Zelene at pilit iniinom ang ubos na kape na hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nila. Daddy, anong nangyari? Bakit di kayo nagpapansinan ni Teacher Zell? Wala, sweetheart. Kumain ka muna. Ihahatid kita sa school pagkatapos ng study session ninyo ni Teacher Zelene. Imbis na pansinin ng ama, lumapit si Nila kay Zelene na abala sa paglalagay ng strawberry jam. Teacher Zell, gusto mo bang sumama sa amin ni Daddy sa weekend getaway? Weekend getaway? Nagtatakang tanong ni Zelene. Napataas naman ang kilay ni Elyon. Anong sinasabi mo, sweetheart? I don't remember that. Diba, Daddy? You promised to make more time with me? Yes, I promise. Then, we'll have a getaway this weekend. Mas masaya kasama si Teacher Zell. Sandali. Sasama si Teacher Zell, Daddy. I want her there. Alanganing ngumiti si Zelene nang tingnan siya ni Elyon. Nila, hindi ako pwedeng sumama. May kailangan akong… You promised to, Teacher Zell. Pupunta tayong beach. Sumama ka na, Zelene. Nila will like it. Sabi ni Elyon. Napalunok si Zelene. Okay, sasama na ako. Yay! Thank you, Teacher Zell! Masayang sigaw ni Nila sabay palakpak. Napansin ni Zelene ang pagpipigil ng ngiti ni Elyon at napamura siya sa isip. Mukhang nilalagay pa niya ang sarili sa kapahamakan. Dumating ang weekend at nasa isang beach resort na silang tatlo. Pero ang binok na kwarto ni Elyon ay may iisang kama lang. Sorry, hindi ko alam na iisa lang ang kama rito. Fully booked sila ngayon, kaya walang available na ibang kwarto. Paliwanag ni Elyon. Nagtaka si Zelene dahil mukhang hindi ito nababahala. Parang natutuwa pa. Walang problema, sir. Doon na lang ako sa sofa. Aniya. No, Teacher Zell. You can sleep beside me. Malaki naman ang kama. Kontra ni Nila na kinabahala ni Zelene. Guess we'll have to deal with this, Zelene. Ani Elyon may ngising na kapaskil. One bed lang ba talaga? Well, unless gusto mong matulog sa sahig, Miss Guzman. Sige na, Teacher Zell. Please. Napabuntong hininga si Zelene at napilitan. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, nagyaya si Nila na maligo sa dagat. Kahit ayaw magtupis ni Zelene, napilitan siyang sumama. Titig na titig si Elyon nang makita siyang nakatupis, lalo na nang magtabi silang gumawa ng sandcastle. You look stunning, Miss Guzman. Wika ni Elyon. Namula si Zelene. Thanks, sir. Oh, drop the sir. Call me Elyon. Or Leon. Why, sir? It's because Daddy likes you. Biglang singit ni Nila, ikinagulat ni Zelene. Let's go, Daddy and Teacher Zell. Let's swim. Nagitla si Zelene ang hawakan bigla ni Elyon ang kamay niya habang buhat nito si Nila. Para silang magpamilya. Hindi maitago ni Zelene ang kasiyahan. Lihim niyang hiniling na sana'y totoo iyon. Litong-lito man siya sa nararamdaman, naisip niyang malalaman din niya balang araw. Kinagabihan, dumating ang oras na kinatatakutan ni Zelene. Kailangan nilang magkasalo sa iisang kama. Mahimbing nang natutulog si Nila, samantalang silang dalawa ni Elyon ay nagkatitigan pa. You can sleep beside me, Zelene. Wala namang mali siya. Nanlaki ang mga mata ni Zelene sa pagiging kampante at palabiro ngayon ni Elyon. Sa sofa na lang ako, Elyon. Wow, I like it when you call me by my name. Gusto mo ikaw matulog sa sofa o sa sahig, sir? I was just joking, Zelene. Relax.
Matutulog na ako, sir. You can sleep on the bed. Sa gitna si Nila para walang isipin na masama. I wouldn't mind. Sir, hindi ka aya-ayang tingnan. Sanay na ako sa sofa. Well, I'm not. Ayokong may naaagrabyadong empleyado. Lalo ka pa. Espesyal kang empleyado para sa akin. You've done so much for me, Anila. So please, sleep on the bed. Sa huli, pumayag si Celine. Nahiga siya sa tabi ni Nila. Ngunit maya-maya'y nagising ang bata at lumipat sa likuran ni Elion. Ngayon ay halos magkadikit sila ni Elion. Ramdam ni Celine ang mainit at mabangong hininga nito. Pilit siyang kumakalma. Samantala, si Elion ay kinukumbinsi rin ang sariling magtimpi. Biglang gumalaw si Celine at hindi sinasadyang dumantay ang kanyang binti sa hita ni Elion. Nanlaki ang mata niya sa kakaibang naramdaman. Celine. Garalgal na tawag ni Elion. Sorry, hindi ko sinasadya. Nang tangka niyang lumayo, muntik na siyang mahulog sa kama kung hindi lang maagap na hinawakan ni Elion ang kanyang bewang. Nagkatinginan sila, parehong nakadama ng emosyon at atraksyon na pinipigilan. Okay na ako, Sir Elion. Celine, if you keep looking at me like that, I might kiss you. You make me crazy. Sir? Stop calling me sir. Call me Elion. I like you calling me that. Hindi makahanap ng isasagot si Celine at tila huminto ang isip. I know I'm rude saying I might kiss you. Pero totoo yun. Unang kita ko pa lang sa'yo. Iba na ang naramdaman ko. Akala ko, atraksyon lang. Pero nahulog na ako sa'yo. Mas lalo pang lumalim nang makasama kita sa bahay at makita kung paano mo alagaan si Nila. You're more than a tutor. You're worth keeping, Celine. Nabigla si Celine sa biglaang pagtatapat. Sir, baka nagkakamali. Alam mo ba ang ibig sabihin, Celine? Ramdam ko ring may nararamdaman ka. Nakikita ko sa mga mata mo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakakabigla tong lahat. It's okay. Hindi ako nagmamadali. Alam kong nakakabigla. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Pero bigla kong naramdaman ito. I won't force you. Take your time. Simula ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita iniibig hanggang sa araw na masuklian mo rin ito. Pagkatapos ng weekend getaway, hindi na maalis sa isipan ni Celine ang pangyayari na yon at ang mga sinabi sa kanya ni Elion. Lalo na at nupad nga ng lalaki ang sinabi nito sa kanya na ipaparamdam ang pagmamahal nito. Hindi naman maitatanggi ni Celine sa kanyang sarili na maging siya ay nahuhulog na rin kay Elion. Pero natatakot siya sa maaaring mangyari, lalo na at may anak ito. Nag-aalala rin siya kung paano siya tatanggapin ni Nila sa buhay nila. Natatakot rin siya na baka bigla na lamang bumalik ang tunay na ina ng bata. Good morning to my favorite tutor of my daughter. Miss Guzman, mas masarap ang pagtuturo pag may kasamang kape. Nakangising bungad ni Elion kay Celine ng umagang iyon. Salamat, Sir Elion. Elion, hindi ka na sana nag-abala pa. Well, hindi kayo abala ni Nila sa akin. You two are very important to me. Sasagot na sana si Celine nang biglang sumingit si Nila na gulat at papalit-palit ang tingin sa kanila. Daddy? You like Teacher Zell? Yes, sweetheart. You like her too, right? Of course! Teacher Zell is my favorite tutor now. Favorite mo rin ba siya, Daddy? Sumalubong ang dalawang kilay ng bata na mas lalong nagpakaba kay Celine. Hinila niya ang laylayan ng damit ni Elion para pigilan ito, pero hindi nagpaawat ang lalaki. Sweetheart, I want to tell you something. Come here. What is it, Daddy? Lumuhod si Elion para magpantay kay Nila. Teacher Zell is my favorite person now. I love her, and I want her to be my partner. Is that okay with you? I understand, Daddy. I love Teacher Zell too. I want her to be my mommy. Parang may nabunot na tinik sa lalamunan ni Celine nang marinig ang sagot ni Nila. Natunaw ang puso niya sa sobrang saya ng sandaling iyon. Hinila ni Elion ang anak papalayo kay Celine para kausapin itong muli. Hindi na narinig ni Celine ang pag-uusap ng mag-ama. Do you really want Teacher Zell to be your mom? Yes, Daddy. She's so kind, beautiful, sweet, and caring. She always takes care of me.
Gusto ko siyang maging mommy. You love her? Yes, Daddy. Super love. Like you. Love you, Daddy. Love you too, sweetheart. Now, listen to me carefully, okay? Tumango naman ang bata at tila naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Humugot ng malalim na hininga si Elyon tsaka nagpatuloy. Daddy needs your help. What help, Daddy? I wanted you to help me to make Teacher Zell fall in love with me. At mapapayag siyang makasama tayo habang buhay. Na maging mommy mo siya at ako ay maging asawa niya. Can you help me with that, sweetheart? Napahagik-gik ang batang si Nila habang tumatango-tango. Sa batang isipan nito ay alam na ang ibig sabihin ni Elyon. Don't worry, Daddy. Nila will help you. Tulungan kita na stay si Teacher Zell at maging mommy ko siya. Promise? Inilahad ni Elyon ang kanyang pinky finger para sa isang pinky promise nila ng anak. Promise, Daddy. Ngiti-ngiti naman na payag ni Nila at inabot ang pinky finger niya nang maliit ding hinliliit nito. Pagbalik ng mag-ama ay tumaas ang kilay ni Zelene. Anong pinag-uusapan niyong dalawa? Secret. Daddy asked me to help him make you fall in love, Teacher Zell. Agad na tinakpan ni Elyon ang bibig ni Nila. Umakyat ang init na nararamdaman niya sa kanyang mukha at tenga. Alam niyang pinamumulahan na siya ng sandaling yon dahil sa hiya. Hindi niya akalain na ibubuking siya ni Nila. Never mind what you said, Zelene. Nagpumiglas naman si Nila sa pagkakahawak niya. Nang mabitawan niya ito ay tuwang-tuwa itong nagpatuloy sa pagsasalita. Please, sagutin mo na si Daddy, Teacher Zell. Gusto mo rin si Daddy, di ba? Lumapit pa si Nila kay Zelene at niyugyog ang dalawang braso niya. Uminit ang pisngi ni Zelene. Pareho na silang pulang-pula ni Elyon. Sagutin mo na itong worksheets. Sa halip ay utos ni Zelene sa bata. Napasulyap siya kay Elyon na napakamot sa batok nito habang nahihiyang nakatitig sa kanya. Makalipas ang mga araw ay mas makulit na si Nila. Araw-araw na tinatanong si Zelene kung may pag-asa ba ang Daddy Elyon nito sa kanya. Ang lalaki naman ay mas dumoble ang effort nito sa kanya at kay Nila. Isang gabi, nagyaya ng dinner date si Elyon kay Zelene kasama si Nila. Hindi naman siya tumanggi sa alok ng lalaki at balak na niyang sabihin ang totoong damdamin at sagutin ito sa panliligaw. Akala ko ba ay normal dinner lang, Elyon? Bakit napaka-engrande naman yata nito? Nirentahan mo talagang buong restaurant? Normal dinner pa rin naman ito, Zelene. Nila is here, right? I'm here. We are complete. I just rented the restaurant because it is also mine. Di ba pwedeng bigyan kita ng oras na masolo itong lugar? Daddy loves you, Teacher Zell. Hindi na ako makapaghintay na tawagin kang mommy. Ani ni Nila na humagikgik pa. Napangiti naman si Zelene at natutunaw ang puso niya habang nakatingin sa mag-ama. You two are hopeless and lovable. I can't say how happy I am right now. You love Daddy Elyon, Teacher Zell? What? I didn't say that, baby Nila. Pero Teacher Zell, sabi mo lovable kami. Napatingin si Zelene kay Elyon ng mga sandaling iyon at halos nahigit niya ang sariling hininga nang maabutan na malalim ito kung tumitig sa kanya. Sa halip na salubungin ni Zelene ang titig sa kanya ni Elyon ay umiwas siya. Nagpanggap na lamang siyang kumakain at pinapakain si Nila. Pero ang bata ay mas lalo pa siyang kinukulit. Teacher Zell, you love Daddy. Please be my daddy's happiness. It's okay, sweetheart. Hayaan mo na si Teacher Zelene mo. We can't force her to like me. Maging masaya lang tayo dahil hindi niya tayo iniiwasan. Napangiti si Zelene at tumayo sa kanyang upuan. Niyaya niya si Nila na sumayaw at hindi naman tumanggi sa kanya ang bata. Si Elyon naman ay mangha na nakatingin sa kanila. Sa kalagitnaan ng pagsasayaw ni Zelene ay pinayuko siya ni Nila dahil may sasabihin ito sa kanya. You love my daddy, right? Yes, of course. Kamahal-mahal ang daddy mo. Huwag mo muna sabihin sa kanya, okay? Okay, Teacher Zell. Tumango naman ang bata habang humahagik-gik. Pagkatapos na maisayaw si Nila ay niyaya naman ni Zelene si Elyon na sumayaw. Can I have this dance? Nagulat naman si Elyon sa biglaan niyang pagyaya na yon, pero kalaunan ay napangiti na rin ito. This is not a proper way, Zelene. I should be the one asking you that.
Lalaki lang ba ang pwede? Hindi ba pwede ang babae rin? Hindi naman sa ganon, Celine. Of course, I want to be the one who will ask you that. Halika na, huwag ka nang mag-inarte. Hinila na niya si Elyon at agad nang ikinapit ang dalawa niyang kamay sa leeg nito. So, pwede na ba ulit akong magtanong? Anong itatanong mo sa akin, sir? I told you. Call me Elyon. Ayoko ng sir. Okay, Elyon. Ano ang itatanong mo sa akin? Can you be my girlfriend? Ngumiti si Celine at sabay tango sa lalaki. Nanlaki ang mata ni Elyon. Hindi inaasahan ang sagot niya ng ganon kabilis. Alam mo naman ang sagot ko, Elyon. Bakit tila yata gulat na gulat ka? Ramdam mo naman eh. Sorry. Iba pala ang pakiramdam nang marinig ko ang sagot mo. Para akong nakalutang sa ere. I can't breathe properly, Celine. Maski ako ay hindi rin makapaniwala na iniibig kita, Elyon. Bigla ko na lang din naramdaman ito para sa'yo. Maybe because of who you are and how you love your daughter. Nakikita ko na handa mong gawin ang lahat para mapasaya mo lang si Nila. At marahil doon, unti-unti akong nahulog sa'yo. Bonus na ang kagwapuhan mo at matatamis mong ngiti. I love you. Nagmura ng mahina si Elyon nang marinig ang pagpapahayag niya ng kanyang damdamin. Sinakop nito ang kanyang buong pisngi gamit ang dalawang kamay at ginawaran siya ng isang mahina, puno ng pagmamahal at matamis at puno ng kasabikan na halik. Pumikit ng mariin si Celine at dinama ang halik ng lalaki. Ramdam niya na nakalutang siya sa ere habang ninanamnam niya ang malambot na mga labi ni Elyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, dinikit ni Elyon ang ilong sa kanyang ilong. Thank you, sweetie. Thank you for giving me this chance. I promise, mamahalin kita habang buhay. Mahal na mahal kita, Celine. Mahal na mahal din kita, Elyon. Dinala siya ni Elyon sa bisig nito at niyakap siya ng mahigpit. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Nila habang sumisigaw at nagtitili. Yay! Mommy! Daddy! Agad na pinamulahan ng pisngi si Celine nang marinig ang tawag sa kanya ni Nila. Napakasaya ni Celine ng araw na iyon at gusto niya na lamang huwag nang matapos ang pangyayari. Pagkalipas ng ilang buwan, mas naging masaya at matibay pa ang pagsasama nila Elyon at Celine kasama si Nila. Isang gabi, naramdaman ni Celine ang pagyakap sa kanyang bewang ni Elyon mula sa likuran. Pumasok ito sa kanyang silid habang naghahanda na siya para matulog. Sweetie, I have something to give you. Mahinang bulong ni Elyon sa kanyang tenga. Napalunok ng sunod-sunod si Celine nang dumampi ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang leeg at pisngi. May kung anong kiliti na bigla na lamang nagising. Ano yun? Tumungo ka pa rito at gabi na. It doesn't matter. Isa pa gusto lang kitang mayakap at makasama. Napairap si Celine nang maramdaman niya ang kamay ni Elyon na gumagapang sa kanyang braso. Yan ba ang yakap at makasama lang, ha? Of course. Lahat na, sweetie. Naramdaman na lamang ni Celine na may kinabit na kwintas si Elyon sa kanyang leeg. Tuluyan niyang hinarap ang lalaki at tiningnan ang pendant ng kwintas. Isa iyong letter Z na may mga tulips na nakaukit. Simple lang, pero mamahalin. Ano to, sweetie? That's a necklace. Gusto kitang bigyan yan para ipakita sa'yo kung gaano kita pinapahalagan, Celine. To make you feel how grateful I am to have you in my life and how I love you so much. Thank you, sweetie. Wala akong masabi sa pinaparamdam mo sa akin. Parang lagi na lang akong nakalutang sa ere at pinapasabugan niyo ako ng pagmamahal ni Nila. You two are the great things that have happened in my life. Kayo ang kaligayahan ko, ang buhay ko, at mamahalin ko kayo ni Nila at ng magiging anak natin habang buhay. Suminghap si Celine nang hapitin siya sa bewang ni Elyon. It seems that you want to have a child with me, sweetie. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko, sweetie. Gusto mo, let's have a baby now? Tumili siya ng malakas nang bigla na lamang punitin ni Elyon ang suot niyang bestida. Hindi na tumanggi pa si Celine at nagpatangay na rin siya ng bugso ng kanyang damdamin. Isa pa ay mahal na mahal niya si Elyon at ganoon din ang lalaki. Gusto nila sila ang magkasama habang buhay. Dahan-dahang binaba ni Elyon ang mukha sa mukha ni Celine. Namumungay ang mga mata nito.
Bumigat ang paghinga na mas lalong nagpasidhi ng sensasyon na kanilang nararamdaman. Mahal na mahal kita, Zelene. I love you. I love you. Akin ka lang. Pumikit si Zelene at Elyon nang maglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Binuhat ni Elyon si Zelene at isinandal sa pader. Pinulupot naman ni Zelene ang dalawang braso sa leeg ng lalaki habang dinadama ang masarap na halik nito. Umuungol siya ng malakas dahilan para mas maging mapusok pa si Elyon sa paggalugad ng mga kamay nito sa katawan niya. Sabik na sabik ang halik nila sa isa't isa. Parang uhaw na noon lamang naibsan ang matagal na nilang nakatagong nararamdaman. Kinabukasan, abala sa paghahanda ng merienda si Zelene isang hapon sa veranda nang tawagin siya ni Nila. Mommy Zel, basahin mo to! Napangiti siya nang marinig ang tawag sa kanya ng bata. Simula nang maging sila ni Elyon ay mommy na ang tawag nito sa kanya. Yes, sweetheart? Ano yun? Look! Read this, Mommy Zel! Nilapag niya muna ang tasa sa ibabaw ng mesa bago tiningnan ang hawak nito. Agad nanlaki ang mga mata ni Zelene nang makita ang hawak ni Nila. Isa iyong maliit na card at may nakasulat na, "Will you be my mommy and daddy's wife?" Oh, that's so sweet of you, sweetheart Nila. Of course, mommy mo na ako, hindi ba? At para maging asawa ng daddy mo, bahala na siyang magdesisyon sa bagay na yan. I've already decided, sweetie. That decision is, I want you to be my wife and to be the mother of my children. So, Miss Zelene Guzman, will you be mine forever? Nakita niya si Elyon sa unahan ni Nila. Nakaluhod ito habang nakaharap sa kanya at may hawak na ring box. Nanginig ang tuhod niya habang nakatitig sa lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga oras na yon. Maya-maya ay napaluhan na lamang siya. Will you marry me? Muling tanong ni Elyon sa kanya. Of course, papakasalan kita. Gusto kitang makasama habang buhay. Mabilis na tumayo si Elyon at sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ginawaran siya nito ng isang madamdaming halik. Tuwang-tuwa naman si Nila habang nakatakip ang mga daliri nito sa mata. Happily ever after na si Daddy at Mommy! And you're part of it, sweetheart. Nakangiting saad naman ni Elyon. Tuwang-tuwa naman silang niyakap ng bata. Makalipas ang halos isang taon, ikinasal nga sina Elyon at Zelene. Isang magarbong kasal ang naganap at iilan lamang ang dumalo na kapamilya ni Elyon. Gusto rin kasi nilang dalawa na kaunti lamang ang makakaalam sa kanilang pag-iisang dibdib. Lahat ng gusto ni Zelene sa kasal ay siya namang sinunod ni Elyon. Ginanap ang kanilang honeymoon sa El Nido. Naramdaman bigla ni Zelene ang pagpulupot ng kamay ni Elyon sa kanyang bewang ng sandaling yon. Ginawaran siya nito ng halik sa kanyang mga labi at sabay silang lumusob sa dagat. Madilim na noon at tanging buwan na lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanilang dalawa. Did you enjoy it here, sweetie? Tanong sa kanya ni Elyon habang nakatitig sa kanya ng malalim. Tumango si Zelene at pinulupot ang dalawang kamay sa leeg ng asawa. Yes, sweetie. I enjoy it here. I see. You like locals instead of foreign objects. Mas pipiliin mo talaga ang atin kaysa sa iba. Oo naman, sweetie. Mahalin dapat natin ang sariling atin. That means I'm included in that statement. Dahil mahal na mahal mo ako. Oo naman. Wala na akong magagawa. Ikaw na agad ang nagsabi. Really Ginaganyan mo na ako, sweetie. Tumawa ng malutong si Zelene at tuluyang hinarap ang asawa. Sinakop niya ang pisngi nito ng kanyang dalawang palad. Mahal na mahal po kita at hindi magbabago yon. Mahal na mahal din kita, sweetie. Ngayong may lakas uli ako, gawa ulit tayo. Matigil ka nga. Kakatapos lang natin. Di mo pa ako pinagpapahinga. I can't resist your beauty, sweetie. Only your smell makes me turn on. Paano pa ngayong kaharap at kasama talaga kita? Kung ako lang masusunod, araw-araw kitang papaligayahin. Dinadaan mo na naman ako sa mga ganyan para makaisa. Huwag ka na pong umasa, Mr. Elyon Hawthorne. Binaon ni Elyon ang mukha sa leeg ni Zelene. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Okay, let's take a rest for a while. After that, we go for another round. Ang wild mo talaga, sweetie. Sa'yo lang, sweetie.
Isa pa, kailangan nating lubusin ang honeymoon. Because after this, we will go back to Manila. Kapag nandoon na tayo, hindi na kita masasolo dahil palagi tayong iniistorbo ni Nila. Umangat ang mukha ni Elyon kay Zelene. Ngumuso ang lalaki na tila isang bata na humihingi ng isang kiss. Sinuklay naman ni Zelene ang bandang buhok ng lalaki na bahagyang nagulo. Well, may point ka. Hindi mo na kailangan pang magpa-cute dyan. Ikaw ang cute, sweetie. I can't take it anymore. Napatili na lamang si Zelene nang kilitiin siya bigla ni Elyon sa kanyang tagiliran. Nagkulitan silang dalawa hanggang sa nauwi muli sa isang mainit na halik at inangkin siya ng lalaki sa dalampasigan. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang ni Zelene ang anak nila ni Elyon. Isa rin itong babae at pinangalanan nilang Zelia. Tuwang-tuwa naman si Nila dahil may kapatid na rin itong babae na kanyang makakasama. Mommy Zel, please faster! Zelia is crying! Sigaw ni Nila isang umaga. Lumabas ng silid si Zelene na nakabihis na. Yes, sweetheart. Agad na binuhat ni Zelene ang anak mula sa crib at hinehele ang bata. Zelia is growing faster, Mommy. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang lumaki. She will like you, sweetheart. Turuan mo siya ng mga magagandang bagay kapag lumaki na siya, ha? Ikaw ang ate niya, kaya dapat na maging maganda kang ehemplo sa kanya. Opo, Mommy. Tutulungan ko si Zelia. Ako magiging guard niya. Oo na po, ikaw ang magiging guard ni Zelia. Salamat po, Ate Nila. Napangiti naman si Nila habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Zelia. Ganoon silang tagpo nang dumating na si Elyon. Kumunot agad ang noon nito nang makita silang nagkakatuwaan ni Nila. What's going on here? Ready na ba kayo para sa binyag ni Baby Zelia? Tanong naman agad ni Elyon. Kapwa na ngumiti si Zelene at Nila. We are ready, sweetie. But what's going on? Hindi niyo ako sinasagot na dalawa. Daddy, it's a girly talk. Sagot naman ni Nila. Ganon ah. Nakangising sambit ni Elyon sa bayakap kina Nila at Zelene. Tawang-tawa naman ang dalawa habang pinapaliguan sila ng halik nito sa kanilang mga pisngi. Ako nang bubuhat sa baby natin, sweetie. Kinuha ni Elyon ang bata mula kay Zelene at inakbayan siya nito. Hinawakan naman ni Zelene si Nila sa kamay at sabay silang tatlo na lumabas ng kanilang mansyon. Agad namang tumalima si Nathan para pagbuksan sila ng kotse. Nakabihis pa ito ng formal. Let's go, Nathan. Kailangan na mabinyagan si Zelia. Ilang minuto na lang ay magiging ninong ka na niya. Saad ni Elyon na ikinatuwa naman ng butler. Di na rin ako makapaghintay, sir. Excited na rin ako. Welcome to the family. Nagkamayan sina Elyon at Nathan ng mga sandaling iyon na ikinangiti ni Zelene. Let's go. Father is waiting, sweetie. Anyaya niya kay Elyon. Tumango naman ang lalaki sa kanya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Napatingin sila kay Nila nang paghiwalayin nito ang kanilang kamay at ito ang pumalit sa kanilang gitna. Kasama po ninyo ako, Mommy at Daddy. Oh, right. Pasensya na, little princess. Natatawa namang sabi ni Elyon. Bumulong naman ang lalaki kay Zelene. Pagkatapos ng binyag ni Baby Zelia, gawa ulit tayo ng baby brother nila. Tumigil ka nga, naririnig ka ni Nila. She can't hear me. Don't worry, sweetie. Ginawaran siya nito ng isang malawak na ngiti. Thank you. Thank you for coming into my life. You fulfill everything in me. Mahal na mahal kita, Zelene. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Thank you too. Dahil sa inyo ni Nila, hindi magiging buo ang mundo ko. Mas lalong naging makabuluhan ang lahat ng dumating si Zelia. Mahal na mahal ko kayo. Napatingin siya kay Zelia na karga-karga ng kanyang asawa. Tinapunan niya rin ng tingin si Elyon at Nila. Puno ng pagmamahal ang kanyang puso sa oras na yon. Hindi siya makapaniwala na sa simpleng pag-apply lamang niya bilang tutor ng makulit na si Nila ay makakatagpo siya ng isang pamilya at pagmamahal mula sa mag-ama. Wala nang maihihiling pa si Zelene. Sobra-sobra ang kasiyahan sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag at pakakaingatan niya yon habang buhay. Wakas.